Super Typhoon Inday tuloy na ngang nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at posibleng itaas sa signal number 3 ang ilang mga lugar habang papalapit ang bagyo sa kalupaan. Mararanasan ang malalakas na hangin at alon sa ilang mga lugar sabay ang paglakas naman ng hangin habagat. Alamin ang sitwasyon sa inyong lugar at direksyon ng bagyo sa mga susunod na oras at posibleng paglihis ng direksyon nito. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Narito ating update sa ating panahon. Pag-usapan natin ang pinakahuling sitwasyon ng Super Typhoon Inday na pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang posibleng magiging galaw nito sa mga susunod na araw at ang mga lugar na maaring maapektuhan ng malalakas na hangin at pag-ulan at kung bakit kahit hindi direktang tatama ang bagyo sa kalupaan ng bansa ay maaari pa rin itong magdulot ng malawakang epekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya samahan ninyo kami hanggang sa huling ulat. Mga kababayan, bandang alas 3 na madaling araw kanina, opisyal nang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday na may international name na Bobby. Batay sa pinakahuling ulat, ang sentro ng mata ng bagyo ay nasa layong 1,405 km silangan ng Northern Luzon. Taglay pa rin ito ang napakalakas na hangin na umaabot sa 185 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na sa 230 km bawat oras habang ang central pressure nito ay nasa 930 hectopascal. Patuloy itong kumikilos pakaluran sa bilis na 25 km bawat oras. Isa itong napakalaking sistema dahil umaabot na sa 900 km ang lawak ng typhoon force wind mula sa sentro nito. Sa madaling sabi mga kababayan, napakalawak ng sirkulasyon ng bagyo kaya kahit napakalayo nito sa kalupaan ng ating bansa ay ramdam na ang impluwensya nito sa ating panahon. Ngayon himayin natin ang sitwasyon bagamat marami ang nagtatanong kung tatama ba ang super typhoon sa ating bansa. Sa kasalukuyang forecast ng Pag-asa ay mas maliit ang posibilidad ng direktang landfall dito sa ating bansa. Ang mas mahalagang dapat bantayan ngayon ay ang laki ng bagyo. Hindi lahat ng mapanganib na bagyo ay kailangang tumama sa lupa upang magdulot ng panganib. Sa kaso ng Super Typhoon Inday, napakalawak ng wind circulation nito. Habang patuloy itong kumikilos pa kanluran ngayong araw, inaasahang magsisimula itong lumiko pahilagang kanluran o northwestward pagsapit ng bukas. Ang paglikong ito ay dulot ng paghina ng subtropical ridge na kasalukuyang nagtutulak sa bagyo pakanluran. Kapag nangyari ito, unti-unti nitong susundan ang mas bukas na daanan patungo sa pagitan ng Hilagang Luzon, Taiwan at bandang East China Sea. Sa forecast track ng Pag-asa ngayong Miyerkules, nasa silangan pa rin ito ng Northern Luzon. Sa Huwebes, magsisimula itong lumiko pa northwest habang nananatiling nasa Philippine Sea. At sa darating na Biyernes, ito ang inaasahang pinakamalapit sa extreme Northern Luzon. Bagamat hindi pa rin direktang tatawid sa kalupaan ng bansa, sapat ang lapit nito upang lalo nitong palakasin ang southwest monsoon o hanging habagat. Pagkatapos nito ay magpapatuloy ang bagyo sa direksyon ng Hilagang Taiwan at Southern Japan. Pagsapit ng Sabado ay inaasahang lalabas na ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At sa linggo naman, posibleng maglandfall ito sa silangang baybayin ng mainland China bago tuloy ang humina habang papasok sa kalupaan nito. Mga kababayan, ang tanong ng marami, bakit hindi tumatama pero malaki pa rin ang epekto? Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating ulat. Maraming nagtatanong, bakit may malalakas na ulan kahit napakalayo pa ng bagyo? Ang sagot dyan ay habagat. Habang umiikot ang napakalawak na sirkulasyon ng Super Typhoon Inday, hinihigop nito ang napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea. Pagkatapos ay tinutulak ito ng southwest monsoon patungo sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin kahit ang sentro ng bagyo ay nasa malayong karagatan, ang mga ulap ay may dalang malalakas na pag-ulan at maaring direktang bumuhos sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit madalas mas marami pang ulan ang nararanasan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas kaysa sa mismong lugar na pinakamalapit sa sentro ng bagyo. At dahil dyan, narito ang mas detalyadong rainfall forecast. Ngayong araw, inaasahang 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa lugar ng Sultan Kudarat, Sarangani. At bukas naman ay may posibleng makaranas ng parehong dami ng ulan ang Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Negros Occidental. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay inaasahan sa darating na Biyernes. Posibleng umabot sa 100 hanggang 200 millimeters na buhos ng ulan ang lugar ng Occidental Mindoro
Mindoro at Antique, habang 50 hanggang 100 millimeters na buhos naman ng ulan ang maaring maranasan sa lugar ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Palawan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Mga kababayan, kapag umabot sa ganitong dami ng ulan sa loob lamang ng 24 na oras, tumataas ang posibilidad ng pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Kung may mga lugar na ilang araw nang umuulan, mas mabilis na ring mababasa ang lupa, kaya mas maliit na karagdagang ulan lamang ang maaring magdulot ng landslides sa mga lugar na iyan. Dahil sa lawak at lakas ng bagyo, sa ngayon nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Hilaga at gitnang Isabela, Apayao, Silangang Kalinga, Hilagang Aurora at Hilagang gitnang Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posible pang itaas ang pinakamataas na signal hanggang signal number 2 o kaya signal number 3, depende sa magiging galaw at laki ng bagyo sa mga susunod na araw. Pagkamat hindi ito nangangahulog ang tiyak na mangyayari, mahalagang paghandaan ito ng mga residente sa extreme northern Luzon. Kaya narito ating mga babala, isa sa dapat natin seryosohin ay ang kondisyon ng karagatan. May mga lugar na maaaring makaranas ng alon na maaaring umabot sa 4.5 metro ang taas. Napakadelikado nito lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Pinapayo ng lahat ng mangingisda at operator ng bangka na huwag nang pumalaot habang umiiral ang mga babala. Sa mga mas malaking barko naman, kinakailangan ang matinding pag-iingat lalo na sa mga rutang tatahakin sa silangang bahagi ng Luzon. Mga kababayan, ano ang dapat nating abangan sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw? Ito ang pinakamahalagang dapat nating bantayan. Una ay ang posibleng bahagyang pagbabago ng track. Bagamat malinaw ang forecast ngayon, maaari pa rin magkaroon ng maliit na paglihis sa direksyon habang lumalapit ito sa Northern Luzon. Ikalawa, ang patuloy na paglakas ng hanging habagat. Ito ang pinakamalaking potensyal na magdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan kahit wala sa mismo sentro ng bagyo ang Pilipinas. Ikatlo ay ang posibilidad ng pagtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal sa extreme Northern Luzon. At ang ikaapat ay pagtaas ng mapanganib na pagbaha, landslide at mapanganib na kondisyon ng karagatan habang papalapit ang mga araw. Kaya kung kayo ay nakatira sa mga lugar na madalas bahain, landslide prone areas, mas mabuti nang ihanda ang emergency go bag, flashlight, power bank at sapat na pagkain at inuming tubig. Siguraduhin nakacharge ang inyong mga cellphone upang agad makatanggap ng mga emergency advisories. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Sa panahon ng mga bagyo at iba pang kalamidad, naway manatili tayong handa at mahinahon at nagtitiwala sa Diyos habang responsable ring sumusunod sa mga babala ng ating pamahalaan. At yan po ang ating malawak at detalyadong updates sa araw na ito. Patuloy nating babantayan ang bawat pagbabago ng lakas at direksyon at posibleng epekto nito sa ating bansa. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.